Sa video na ito, pag-uusapan natin ang isang bagay na napaka-personal, hindi comfortable, at nararanasan ng milyon-milyong senior gabi-gabi. Pero halos walang nagsasabi ng totoo tungkol dito. Kung ikaw ay 60 taong gulang pataas, at nagigising ka sa kalagitnaan ng gabi, dahil hinihila ka ng iyong pantog palabas ng mahimbing na tulog. Hindi aksidente na napanood mo ang video na ito. Hindi lang ito tungkol sa pag-ihi sa gabi. Ito ay babala mula sa iyong mga kidney. At makinig kang mabuti. Hindi ito normal lang dahil tumatanda. Iyan ang pinakamalaking kasinungalingan na ipinaniwala sa mga senior. Maraming tao ang naniniwala na ang paggising para umihi, isang beses, 2 beses, o kahit 3 beses sa gabi, ay normal na pagkatapos ng 60. Pero hindi iyon ang sinasabi ng mga kidney specialist at aging experts. Sabi nila, bumubulong muna ang katawan. At kapag hindi ka nakinig, sisigaw ito. Ngayong gabi, maaaring bumubulong ang iyong mga kidney. Kung babaliwalain mo ang mensaheng ito, patuloy na mapuputol ang iyong tulog. Patuloy na mawawala ang iyong lakas. At unti-unting hihina ang iyong mga kidney. Tahimik, walang sakit, walang babala. Kaya kailangan mong panoorin ang video na ito hanggang dulo. Dahil malapit sa huling bahagi ng video, malalaman mo ang isang gawi sa gabi na iniisip ng maraming senior na malusog. Pero sa totoo lang, pinipilit nitong magtrabaho ng sobra ang mga kidney habang ikaw ay natutulog. Halos walang nagsasalita tungkol dito. Pero kapag narinig mo ito, hindi ka na kailanman matutulog sa parehong paraan. Bago tayo magpatuloy, huminto muna sandali. Pakisabi kung saan ka nanonood ngayon. Ay type ang bansa o lungsod mo sa comments. Malaki ang naitutulong nito para maabot namin ang mas maraming senior na katulad mo. Ngayon, pakinggan mong mabuti ang pahayag na ito. Kapag ginising ako ng katawan ko sa gabi, may gusto itong ipaalam. Kung sumasang-ayon ka, mag-type ng waya sa comments ngayon. Ang channel na ito ay para sa iyo. Ang video na ito ay ginawa para sa mga senior na gustong protektahan ang kanilang kalusugan, kanilang kasarinlan, at kanilang kalidad ng buhay. Kung mahalaga sa iyo ang iyong mga kidney, ang iyong tulog, at ang mga darating mong taon, mag-subscribe ngayon sa Gintong Sustansya. I-on ang notification bell. At dahan-dahang pindutin ang thumbs up. Para mas maraming nangangailangan ang makarinig ng mensaheng ito. Manatili ka. Huwag mag-skip. Huwag umalis. Dahil ang susunod mong maririnig ay maaaring magligtas sa iyong mga kidney. Bago pa mahuli ang lahat, diretso na tayo sa katotohanan. Kung ikaw ay nagigising sa gabi para umihi, hindi nagloloko ang iyong katawan. Nakikipag-usap ito sa iyo. At para sa mga senior, ang mensaheng ito ay madalas binabaliwala. Maraming higit sa 60 ang sinabihan ng, normal lang iyan. Lahat ng kaedad mo ganyan. Ganyan talaga kapag tumatanda. Napakaraming napahamak ng payong iyan. Ipinaliwanag ng mga kidney specialist at geriatric doctors na ang malusog na kidney ay dinisenyo para protektahan ang iyong tulog. Sa gabi, dapat bumabagal ang produksyon ng ihi para ang katawan ay makapagpahinga, makapag-ayos, makapagpagaling. Kapag nasira ang prosesong ito, may mas malalim na problema. Ang madalas na pag-ihi sa gabi na tinatawag ng mga doktor na nocturia ay isa sa pinakamaagang babala na ang iyong mga kidney ay nahihirapan na. Hindi pa sira. Hindi pa bagsak. Pero naghihirap na. At ang mga kidney na nahihirapan, hindi sumisigaw. Bumubulong. Kung 1 beses kang nagigising sa gabi, magbantay ka. Kung 2 beses, babala na yan. Kung 3 beses o higit pa, humihingi na ng tulong ang iyong katawan. Kung ikaw ito,
I-pause ang video ng 1 segundo at mag-type ng Maya sa comments. Hindi ka nag-iisa at hindi mo ito iniimbento. Ganito ipinaliwanag ng mga eksperto sa simpleng paraan. Araw-araw, sinasala ng iyong mga kidney ang dugo. Inaalis nila ang dumi, binabalanse ang likido, at kinokontrol ang blood pressure. Sa gabi, ang malusog na kidney ay tumatanggap ng senyales mula sa utak para pabagalin ang paggawa ng ihi. Pero habang humihina ang kidney function dahil sa edad, sakit, o maling gawi, humihina ang senyales. Nasasira ang fluid regulation. Dumarami ang ihi sa gabi. Mas mabilis mapuno ang pantog. At paulit-ulit kang nagigising. Paulit-ulit. Paulit-ulit. At ang sirang tulog ay hindi biro. Sa bawat putol ng tulog, tumataas ang blood pressure. Tumataas ang stress hormones. Dumarami ang inflammation. Babala ng mga eksperto. Ang talamak na pagkasira ng tulog ay nagpapabilis ng paghina ng kidney. Kaya hindi lang ito abala. Ito ay usapin ng pangmatagalang kalusugan. Kung sang-ayon ka sa pahayag na ito, ang tulog ay gamot ng katawan. Mag-type ng yes ngayon. At kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe na sa Gintong Sustansya. At pindutin ang thumbs up. Narito ang channel na ito para protektahan ang kalusugan ng senior. Katotohanan, hindi mito. Ngayon, ito ang bahaging halos walang nagsasalita. Kapag tinanggap ng mga senior ang pag-ihi sa gabi bilang inormal, tumitigil sila sa pagtatanong. Tumitigil sa pagbabago ng gawi. Tumitigil sa paghahanap ng sagot. At ang katahimikang iyon ay nagbibigay daan sa tahimik na paglala ng kidney damage. Kapag lumitaw na ang malinaw na sintomas, matinding pagod, pamamaga, palaging uhaw, maaaring malubha na ang pinsala sa kidney. Kaya mahalaga ang kamalayan. Kung binuksan ang bahaging ito ang iyong isip, mag-comment ng inagbibigay ng pansin. Dahil sa susunod na kabanata, malalaman mo kung paano magkaugnay ang sleep cycle at kidney regulation. At kung bakit ang pagwawalang bahala dito ay nagpapabilis ng pagtanda mula sa loob. Manatili ka. Makinig kang mabuti ngayon. Karamihan sa mga senior ay iniisip na ang problema sa tulog ay nagsisimula sa utak. Pero ayon sa mga eksperto, mas malaki ang papel ng mga kidney sa tulog kaysa sa iniisip ng karamihan. Ang katawan mo ay may sariling internal clock. Tinatawag ito ng mga doktor na circadian rhythm. Ang orasan na ito ang nagsasabi sa bawat bahagi ng katawan kung kailan sila dapat magtrabaho at kung kailan sila dapat magpahinga. At kasama ang mga kidney sa ritmong ito. Sa araw, aktibo ang iyong mga kidney. Sinasala nila ang dumi. Inaalis ang sobrang likido. Masipag silang nagtatrabaho para gumana ka ng maayos. Pero sa gabi, may napakahalagang dapat mangyari. Ang malusog na kidney ay dapat bumagal ang paggawa ng ihi habang ikaw ay natutulog. Ito ang nagbibigay daan sa mahimbing na tulog, pag-ayos ng mga tissue, balancing hormones, pagbawi ng memorya. Kapag maayos ang sistemang ito, mas mahaba ang tulog mo, mas malakas ang gising mo, at tahimik na naghihilom ang katawan sa likod ng eksena. Pero kapag humihina ang mga kidney, nasasira ang ritmong ito. Ipinapaliwanag ng mga kidney specialist na habang tumatanda, madalas hindi na tumutugon ng maayos ang mga kidney sa isang hormone na tinatawag na antidiuretic hormone, YE. Simple lang ang trabaho ng hormone na ito. Sabihan ng mga kidney na hawakan ang tubig sa gabi. Kapag humina ang senyales ng YE, patuloy na gumagawa ng ihi ang mga kidney. Mabilis mapuno ang pantog. Paulit-ulit na puputol ang tulog. Hindi ka nagigising na presko. Nagigising ka na inis. Pagod. Ubos na ubos. At sa paglipas ng panahon, may delikadong nangyayari.
Babala ng mga eksperto na ang palaging napuputol na tulog ay nagpapataas ng pamamaga sa mga kidney. Kapag kulang ang tulog, nagkakaroon ng mas mataas na blood pressure sa gabi. Hindi maayos na kontrol ng asukal sa dugo. Mahinang pag-ayos ng kidney. Kaya habang mas kaunti ang tulog mo, mas napipilitang magtrabaho ang mga kidney. At habang mas napapagod ang mga kidney, mas kaunti naman ang tulog mo. Isang tahimik na siklo. Kung tumatango ka ngayon, mag-type ng Maya sa comments para malaman ng iba na hindi sila nag-iisa. Narito ang emosyonal na katotohanan na nararamdaman ng maraming senior. Pero bihirang sabihin, ang paulit-ulit na paggising sa gabi ay nagpaparamdam na mas matanda ka kaysa sa totoong edad mo. Nagsisimula kang katakutan ang oras ng pagtulog. Nababahala ka kung makakatulog ka pa ulit. Pagod ka na bago pa man magsimula ang araw. Mahalaga ang emosyonal na stress na yan. Ipinaliwanag ng mga eksperto na ang stress hormones na lumalabas kapag kulang ang tulog ay sumisikip sa mga ugat ng dugo. Kasama na ang maliliit na ugat sa loob ng mga kidney. Ibig sabihin, mas kaunting oxygen, mas kaunting pag-ayos, mas maraming pinsala sa paglipas ng panahon. Kung sang-ayon ka na ang tulog ay hindi opsyonal kundi mahalaga, mag-comment ng Maya sa ibaba. At kung mas naiintindihan mo na ngayon ang katawan mo, mag-subscribe sa Gintong Sustansya. Pindutin ang thumbs up. At manatili sa amin. Dahil sa susunod na bahagi, ilalantad natin kung ano ang tahimik na nangyayari sa loob ng iyong mga kidney kapag madalas ang pag-ihi sa gabi. At kung bakit ang paghihintay ng sakit ang pinakamalaking pagkakamali na ginagawa ng mga senior. Huwag mag-skip. Manatili ka. Ito ang dahilan kung bakit napakadelikado ng problema sa kidney. Hindi ito masakit sa umpisa. Walang matinding kirot. Walang malakas na alarma. Walang dramatikong babala. Kaya tinatawag ng mga kidney specialist ang sakit sa kidney na tahimik na sumisira. Maaaring mawalan ng malaking bahagi ng kakayahan ang iyong mga kidney nang wala kang nararamdaman kahit ano. At para sa maraming senior, ang unang tunay na senyales na may problema ay ang paggising sa gabi para umihi. Hindi dahil mahina ang pantog, kundi dahil nahihirapan na ang mga kidney sa kanilang trabaho. Sa loob ng mga kidney ay may milyon-milyong maliliit na salaan. Tinatawag ito ng mga doktor na nephrons. Ang trabaho nila ay linisin ang dugo, alisin ang dumi, ibalanse ang likido at minerals. Kapag malusog ang mga salaan na ito, tahimik lang silang gumagana. Pero kapag nasira, dahil sa edad, asukal sa dugo, blood pressure, kulang sa tulog o pagkain, isa-isa silang bumibigay. At narito ang katotohanang hindi alam ng karamihan. Maaari kang mawalan ng hanggang kalahati ng kidney function bago pa lumabas ang malinaw na sintomas. Isipin mo iyon. Kapag lumitaw na ang pamamaga, sobrang pagod o abnormal na resulta sa laboratorio, maaaring malubha na ang pinsala. Kaya napakahalaga ng madalas na pag-ihi sa gabi. Ito ay kadalasang maagang babala. Hindi huling yugto, kundi yugto ng babala. Kung bago sa iyo ang impormasyong ito, mag-type ng ni hindi alam sa comments. Ngayon, pag-usapan natin ang madalas maramdaman ng mga senior. Pero hindi nila naiugnay. Nagigising kang pagod. Mabigat ang pakiramdam ng mga binti. Mas mababa ang enerhiya kaysa dati. Hindi na ganoon katalas ang isip. Sinisisi mo ang edad. Pero ayon sa mga eksperto, kapag mahina ang pagsasala ng kidney, mas tumatagal ang dumi sa dugo. Nakaapekto ito sa mga kalamnan, pag-iisip, kabuuang sigla ng katawan. At kapag nahihirapan ang mga kidney sa gabi, hindi nakakabawi ang katawan habang natutulog. At para sa mga senior,
Ang oras ng pag-ayos na iyan ay hindi maaaring laktawan. Kung sang-ayon ka sa pahayag na ito, kailangan ng katawan ko ng pahinga para gumaling. Mag-type ng yes ngayon. May emosyonal ding bahagi ang tahimik na pinsala sa kidney. Maraming senior ang naiirita sa sarili. Bakit lagi akong pagod? Bakit hindi na ako mahimbing matulog? Bakit parang mas mahina na ako kaysa dati? Ang inis na yan ay nagiging stress. At ayon sa mga eksperto sa kalusugan, ang stress ay nagpapataas ng blood pressure. At lalo pang pinapahirapan ang mga kidney. Isa na namang tahimik na siklo. Ito ang dahilan kung bakit mas mahalaga ang kamalayan kaysa takot. Ang maagang kaalaman ay nagbibigay ng kontrol. Ang pagwawalang bahala sa mga senyales ay nagbibigay ng oras sa problema para lumala. Kung nanonood ka pa rin ngayon, ibig sabihin ay mahalaga sa iyo ang iyong kalusugan. Pindutin ang thumbs up ngayon. At mag-subscribe sa Gintong Sustansya. Para hindi mo makaligtaan ang mga impormasyong ginawa lalo na para sa mga senior. Sa susunod na bahagi, pag-uusapan natin ang mga pagkain at inumin na tahimik na nagpapalala ng pag-ihi sa gabi. Mga bagay na araw-araw iniinom o kinakain ng maraming senior. Iniisip na wala lang o kaya ay malusog pa. Manatili ka. Dito magsisimula ang totoong pagbubukas ng mata. Ngayon, ang bahaging ito ay maaaring ikagulat mo. Dahil may mga pagkain at inumin na iniinom at kinakain mo araw-araw. Mga bagay na iniisip mong walang masama. O mas masahol pa, akala mo ay malusog. Na maaaring tunay na dahilan kung bakit ayaw kang patulugin ng iyong mga kidney sa gabi. Itigil na natin ang pagpapanggap. Napakalinaw ng sinasabi ng mga kidney specialist. Tumutugon ang mga kidney sa kung ano ang kinakain at iniinom mo, lalo na sa gabi. Hindi sila nakakalimot. Hindi sila nagpapatawad. Tumutugon sila. At para sa mga senior, ang tugon ay kadalasang dumarating sa kalagitnaan ng gabi. Magsimula tayo sa asin. Ang asin ay nagtatago kahit saan. Mga processed na pagkain. Mga nakapak na merienda. Instant na sabaw. Mga sarsa. Pati healthy na tinapay. Ang sobrang asin ay pinipilit ang mga kidney na maglabas ng mas maraming tubig sa ihi. Para palabnawin ang sodium. Ibig sabihin nito, mas maraming ihi. Mas malakas na pressure sa pantog. Mas maraming paggising sa gabi. Kapag maalat ang hapunan mo, ang mga kidney mo ang nagbabayad habang ikaw ay natutulog. Kung pamilyar ito sa'yo, mag-type ng laya sa comments ngayon. Ngayon, pag-usapan natin ang matatamis na inumin at pagkaing may asukal. Ipinaliwanag ng mga eksperto na ang sobrang asukal ay nagpapataas ng blood sugar. Pinipilit ang mga kidney na maglabas ng glucose. Humihila ng mas maraming tubig papunta sa ihi. Ito ang dahilan kung bakit ang mga senior na may problema sa blood sugar ay madalas magising ng maraming beses sa gabi para umihi. Kahit ang mga fruit juice, matamis na tsaa, at natural na matatamis na inumin ay maaaring mag-overload sa mga kidney kapag ininom sa huling bahagi ng araw. Kung umiinom ka ng kahit anong matamis pagkatapos ng hapunan, overtime ang trabaho ng iyong mga kidney sa gabi. Kung sang-ayon ka na mahalaga ang tamang oras, mag-comment ng maya sa ibaba. Ngayon, harapin natin ang isang bagay na mahal ng maraming senior. Saa at kape. Kahit kaunting caffeine, pinapagana ang mga kidney. Kumikilos bilang banayad na diuretic. Nagpaparami ng ihi. At habang tumatanda, mas tumatagal ang caffeine sa katawan. Ang tasang tsaa sa gabi na iniinom mo para mag-relax. Maaaring iyan ang dahilan kung bakit gising ka pa ng 2:00 ng madaling araw. Kung hindi mo ito alam dati, mag-type ng hindi di alam sa comments. Ngayon, narito ang isang nakakagulat. Sabaw sa gabi. Maraming senior ang naniniwala na ang sabaw ay magaan at pampalubag loob.
Pero nagbababala ang mga eksperto na mataas sa asin ang sabaw. Nagdadagdag ito ng malaking dami ng likido. Pinapabigat nito ang trabaho ng mga kidney sa gabi. Lalo na ang instant at nakapak na sabaw. Hindi comfort ang nakikita ng mga kidney. Trabaho ang nakikita nila. Kung bahagi ng gabi mo ang sabaw, mag-type ng Maya sa ibaba. Mayroon ding usapin tungkol sa artificial sweeteners. Nagbababala na ngayon ang mga doktor na ang ilang artificial sweeteners ay naiirita ang kidney tissue. Binabago ang balanse ng likido. Nagpaparami ng pag-ihi sa gabi. Kahit ang mga sugar-free na inumin ay maaaring tahimik na nagpapahirap sa mga kidney. Kaya mahalaga ang pagbabasa ng label. Kung binubuksan ng bahaging ito ang iyong mga mata, pindutin ang thumbs up mayon. At mangyaring mag-subscribe sa gintong sustansya. Para patuloy kang matutong protektahan ang iyong mga kidney sa natural na paraan. Ngayon, makinig kang mabuti sa emosyonal na katotohanan ito. Karamihan sa mga senior ay hindi sinasadyang saktan ang kanilang mga kidney. Sinusunod lang nila ang mga gawin na walang nagbabala sa kanila. At kapag tumugon ang katawan sa gabi, nakakalito, nakakainis, nakakapagod. Pero ang kaalaman ay nagbibigay ng kontrol. Sa susunod na kabanata, ilalantad natin ang pinakamalaking pagkakamali sa pag-inom ng tubig sa gabi na ginagawa ng mga senior. Isang gawin na akala ng marami ay malusog. Pero tahimik na nagnanakaw ng tulog at nagpapahirap sa mga kidney. Huwag mong laktawan. Manatili ka. Ngayon, linawin natin ang isa sa pinakamapanganib na maling paniniwala sa kalusugan ng senior. Malamang narinig mo na ito buong buhay mo. Uminom ng maraming tubig. Manatiling hydrated. Tama ang payong iyan. Pero ang oras ang pinakamahalaga. Nagkakaisa ang mga kidney specialist sa isang matigas na katotohanan. Ang pag-inom ng sobrang tubig sa huling bahagi ng gabi ay isa sa pinakamalaking dahilan kung bakit nagigising ang mga senior sa gabi para umihi. At hindi napapansin ng karamihan na may mali silang ginagawa. Umiinom sila ng tubig dahil takot sila sa dehydration. Gusto nilang protektahan ang kanilang mga kidney. Iniisip nilang mas maraming tubig ay laging mas mabuti. Pero ito ang tunay na nangyayari sa loob ng katawan sa gabi. Sa araw, handa ang mga kidney na humawak ng likido. Aktibo ang metabolismo. Gumagalaw ang mga kalamnan. Malakas ang sirkulasyon. Sa gabi, bumabagal ang lahat. Kapag binaha mo ang katawan ng tubig sa huling bahagi ng gabi, napipilitang manatiling aktibo ang mga kidney. Dumadami ang paggawa ng ihi. Mas mabilis na pupuno ang pantog kaysa dapat. Kaya sa halip na magpahinga, nagtatrabaho sa night shift ang mga kidney. At ang trabaho sa gabi ay may kapalit. Kung madalas kang umiinom ng malalaking baso ng tubig pagkatapos ng hapunan o bago matulog, mag-type ng Waya sa comments ngayon. Ngayon, makinig kang mabuti, mahalaga ito. Hindi sinasabi ng mga kidney expert na tumigil sa pag-inom ng tubig ang mga senior. Ang sinasabi nila, uminom ng matalino. Simple lang ang rekomendasyon. Mas maraming likido sa umaga at tanghali. Katamtamang inom sa hapon. Maliit na lagok lang sa gabi kung talagang kailangan. Kapag mas maaga iniinom ang likido, napoproseso ito ng mga kidney habang gising ka. Kapag huli iniinom, ninanakaw ng mga kidney ang oras ng iyong tulog. At ang tulog, ayon sa mga eksperto, ay panahon ng pag-ayos ng mga kidney. Kung sang-ayon ka sa pahayag na ito, sa pahinga gumagaling ang katawan. Mag-type ng Waya sa comments. Narito ang emosyonal na bahagi na nararamdaman ng maraming senior. Nagigising ka sa gabi. Dahan-dahang naglalakad papunta sa banyo. Iniiwasang madapa. Iniiwasang magising ng tuluyan ang utak. At pagbalik sa kama, ayaw nang bumalik ang antok. Ang putol-putol na tulog ay naiipon.
Mas kaunting lakas sa umaga. Masamang mood sa maghapon. Mas matinding pagod linggo-linggo. At sa paglipas ng panahon, ang pagkapagod na ito ay nagpapahina sa kakayahan ng katawan na protektahan ang mga kidney. Kung naranasan mo na ang ganitong inis, mag-comment ng UI yan sa ibaba. Ngayon, isang makapangyarihang paalala. Ang hydration ay hindi lang tungkol sa dami. Ito ay tungkol sa balanse. Masyadong kaunting tubig na stress ang mga kidney. Masyadong maraming tubig sa maling oras na stress din sila. Ang balanse ang nagpoprotekta sa kanila. Kung tinutulungan ka ng bahaging ito na mas maunawaan ang iyong katawan, pindutin ang thumbs up ngayon. At mag-subscribe sa Gintong Sustansya. Para hindi mo makaligtaan ang susunod na mahalagang katotohanan. Dahil sa susunod na kabanata, iugnay natin ang pag-ihi sa gabi. Sa blood sugar at blood pressure. Dalawang tahimik na kondisyon na unti-unting nagpapabilis ng pinsala sa kidney ng mga senior. Manatili ka. Ang impormasyong ito ay maaaring magbago ng tulog mo ngayong gabi. Ngayon, kailangan nating pag-usapan ang dalawang tahimik na kalaban na mas nakakasira sa mga kidney ng senior kaysa sa ano paman. Hindi edad. Hindi lahi. Blood sugar at blood pressure. Nagkakaisa ang mga kidney specialist sa buong mundo dito. Ang mataas na blood sugar at mataas na blood pressure. Ang pangunahing dahilan ng kidney failure sa matatanda. At ang nakakatakot na bahagi. Maraming senior ang may isa o pareho. Nang hindi man lang nakakaramdam ng sakit. Unahin natin ang blood sugar. Kapag palaging mataas ang blood sugar, ang sobrang glucose ay napupunta sa ihi. Mas pinagtatrabaho ang mga kidney para salain ito. Nasasira ang maliliit na ugat sa loob ng mga kidney. Ipinaliwanag ng mga doktor na hinihila ng asukal ang tubig kasama nito. Ibig sabihin, mas maraming ihi ang nalilikha, lalo na sa gabi. Ito ang dahilan kung bakit maraming senior na may problema sa blood sugar ay madalas magising para umihi. Nakakaramdam ng uhaw sa gabi. Hirap makakuha ng mahimbing na tulog. At narito ang katotohanang hindi napapansin ng marami. Kahit bahagyang mataas lang ang blood sugar. Kapag tumagal, tahimik nitong pinapahina ang mga salaan ng kidney. Kung nasabihan ka na dati na ang blood sugar mo ay borderline o medyo mataas, mag-type ng Laya sa comments ngayon. Ngayon, pag-usapan natin ang blood pressure. Ang iyong mga kidney ay puno ng napakaliliit at sensitibong ugat ng dugo. Umaasa sila sa maayos at tuloy-tuloy na daloy ng dugo para gumana ng tama. Kapag palaging mataas ang blood pressure, naninigas ang mga ugat. Nagkakaroon ng peklat. Bumababa ang kakayahan sa pagsasala. Nagbababala ang mga eksperto na ang pagtaas ng blood pressure sa gabi ay lalo pang nakakasira sa mga kidney. At ano ang nangyayari kapag nasira ang mga kidney? Nawawala ang kakayahan nilang kontrolin ang likido na nagdudulot ng mas maraming ihi sa gabi. Kaya ang paggising para umihi ay hindi lang problema ng pantog. Madalas, problema ito ng sirkulasyon. Kung ikaw ay may iniinom na gamot para sa mataas na blood pressure, mag-type ng Maya sa ibaba para malaman ng iba na hindi sila nag-iisa. Narito ang emosyonal na bahagi na bihirang pag-usapan ng mga senior. Marami ang nakakaramdam ng pagkabigla. Ang daming bilang na binabantayan. Ang daming gamot. Ang daming babala. Ang stress na yan lamang ay nagpapataas na ng blood pressure. At ayon sa mga eksperto, ang stress hormones ay lalo pang sumisikip sa mga ugat ng kidney. Isa na namang tahimik na siklo. Pero narito ang nakapagpapalakas ng loob na katotohanan. Kapag bumuti ang blood sugar at blood pressure, kahit kaunti lang, bumababa ang stress sa kidney. Ibig sabihin nito, mas kaunting pag-ihi sa gabi, mas maayos na tulog, mas mabagal na paghina ng kidney. Mahalaga ang maliliit na pagbabago.
Kung sang-ayon ka sa pahayag na ito, ang maliliit na pagbabago ay kayang protektahan ang aking kinabukasan. Mag-type ng yes ngayon. Kung tinutulungan ka ng bahaging ito na magdugtong-dugtong ang mga dahilan, pindutin ang thumbs up at mag-subscribe sa Gintong Sustansya. Dahil sa susunod na kabanata, tutuon tayo sa mga simple at natural na gawi na maaaring simulan ng mga senior ngayon mismo para suportahan ang kalusugan ng kidney at mabawasan ang pag-ihi sa gabi. Walang sobrang hirap, walang komplikadong routine. Manatili ka. Dito nagiging aksyon ang pag-asa. Ngayon, ito na ang bahaging hinihintay ng maraming senior. Dahil matapos ang lahat ng iyong narinig, ang tanong ay simple na lang. Ano ang maaari kong gawin simula ngayon? Narito ang magandang balita. Nagkakaisa ang mga kidney expert na. Ang maliliit na araw-araw na gawi ay may malaking epekto. Lalo na kapag maagang natukoy ang stress sa kidney. Hindi ito tungkol sa marahas na pagbabago. Ito ay tungkol sa consistency. Dahan-dahan nating isa-isahin. Una, mahalaga ang oras ng tulog. Binibigyang diin ng mga doktor na nagtatrabaho sa mga senior na gustong-gusto ng katawan ang routine. Ang pagtulog at paggising sa halos parehong oras araw-araw ay tumutulong i-reset ang internal clock. Kapag bumuti ang circadian rhythm, bumabalanse ang hormones. Bumabalanse ang kidney rhythm. Maaaring bumaba ang paggawa ng ihi sa gabi. Kapag pabago-bago ang oras ng tulog, nalilito ang mga kidney kung kailan sila dapat bumagal. Kung naniniwala ka na ang routine ay nagdadala ng katatagan, mag-type ng yes sa comments. Ikalawa, dapat mas magaan ang hapunan. Ang mabigat na pagkain sa gabi ay pinipilit ang katawan na mag-digest. Sa oras na dapat ay naghahanda na ito sa pahinga. Inirekomenda ng mga eksperto mas maliit na porsyon sa gabi, mas kaunting asin, mas kaunting asukal, mas maraming simpleng whole foods. Binabawasan nito ang trabaho ng kidney sa gabi at tinutulungan ang pantog na manatiling kalmado habang natutulog. Kung mabigat ang hapunan mo madalas, mag-type ng yes. Ang kamalayan ang unang hakbang. Ikatlo, ang banayad na galaw araw-araw ay makapangyarihang gamot. Paulit-ulit na inirekomenda ng mga kidney at aging specialist ang magaan na paglalakad, stretching, simpleng galaw araw-araw. Pinapabuti ng paggalaw ang sirkulasyon ng dugo, kontrol ng blood sugar, balancing blood pressure. Lahat ng ito ay direktang nagpoprotekta sa kidney. Hindi mo kailangan ng matinding ehersisyo. Kailangan mo ng araw-araw na galaw. Kung sang-ayon ka na ang galaw ay nagbibigay buhay, mag-type ng yes ngayon. Ika-4, kamalayan sa asin, hindi takot. Hindi sinasabi ng mga eksperto na kailangang tanggalin ang asin ng tuluyan. Ang sinasabi nila, kontrolin ito. Ang sobrang asin ay nagpapahawak ng likido. Nagpapataas ng blood pressure. Pinipilit ang kidney na magtrabaho ng sobra. Ang pagbabasa ng label mas madalas na pagluluto sa bahay. At pagbawas ng processed foods ay maaaring malaki ang ibaba ng stress sa kidney. Kung handa kang pagbutihin ito, mag-comment ng ni Kayari Eki. Ika-5, minerals mula sa pagkain, hindi hulaan. Binibigyang diin ng mga kidney expert na ang mga mineral tulad ng potassium at magnesium ay mahalaga sa kalamnan, sirkulasyon at balanse ng likido. Pero may malinaw silang babala. Huwag basta-basta uminom ng supplements. Ang whole foods kapag aprobado ng iyong doktor. Ang pinakaligtas na pinanggagalingan. Ang balancing approach na ito ay nagpoprotekta sa kidney. Sa halip na pasobrahin ito, kung sang-ayon ka na ang natural na balanse ay mas mabuti kaysa shortcut, mag-type ng maya sa ibaba. Ngayon, pag-usapan natin ang emosyonal na katotohanan.
Maraming senior ang nakakaramdam ng kawalan ng kontrol sa kalusugan. Pakiramdam nila ay huli na ang lahat. Pero pinaalalahanan tayo ng mga eksperto. Tumutugon pa rin ang mga kidney sa mas mabuting gawi kahit sa huling yugto ng buhay. Maaaring mabagal ang pagbuti. Pero ang pagpapabagal ng paghina ay tagumpay pa rin. Mas maayos na tulog. Mas kaunting pag-ihi sa gabi. Mas maraming lakas sa araw. Mahalaga ang mga tagumpay na ito. Kung nagbibigay sa iyo ng pag-asa ang bahaging ito, pindutin ang thumbs up ngayon. At mangyaring mag-subscribe sa gintong sustansya. Dahil ang channel na ito ay umiiral. Para ipaalala sa iyo na hindi ka walang magagawa. Sa susunod na kabanata, pag-uusapan natin ang isang bagay na bihirang talakayin. Ang emosyonal na bigat ng kulang sa tulog sa mga senior. At kung paano ang mental stress ay tahimik na nagpapabilis ng pisikal na paghina. Manatili ka. Mas malalim ang susunod na bahagi kaysa sa inaasahan ng karamihan. Ngayon, kailangan nating pag-usapan ang isang bagay na madalas binabaliwala. Kung paano ang putol-putol na tulog ay naapektuhan ang iyong emosyon, isipan, at kalooban. Mahalaga ang bahaging ito. Dahil ang paggising sa gabi ay hindi lang pisikal na problema. Unti-unti ka nitong inuubos emosyonal. Maraming senior ang hindi ito sinasabi. Kinakimkim lang nila. Pero ang totoo, kapag gabi-gabi napuputol ang tulog mo, nagbabago kung paano mo tinitingnan ang sarili mo. Humihiga ka na may kaba. Magigising na naman kaya ako mamaya? Makakatulog pa kaya ako ulit? Bakit hindi na lang makapagpahinga ang katawan ko? Ang kaba pa lang na yan ay nagpapagaan at nagpapaikli na ng tulog. Ipinaliwanag ng mga eksperto na ang kulang sa tulog ay nagpapataas ng stress hormones tulad ng cortisol. At kapag mataas ang cortisol, tumataas ang blood pressure. Nasisira ang kontrol ng blood sugar. Mas lalo pang napapahirapan ang mga kidney. Kaya ang emosyonal na stress ng kulang sa tulog ay nagiging pisikal na pinsala sa paglipas ng panahon. Kung nakaramdam ka na ng kaba tuwing oras ng pagtulog, mag-type ng Laya sa comments ngayon. Ngayon, pag-usapan natin ang epekto sa araw. Ang putol-putol na tulog ay nagdudulot ng pagiging irritable, mababang pasensya, hirap mag-concentrate, pagkalimot. Maaari mong maramdaman na ikaw ay hindi na ganoon kasigasig. Hindi na ganoon kakumpiyansa. Hindi na parang ikaw dati. At masakit iyon. Maraming senior ang tahimik na nag-iisip. Mas malakas ako noon. Mas matalas ang isip ko noon. Hindi ko nakilala ang sarili ko ngayon. Ang kaisipang iyan pa lang ay masakit na. Kung tumatama ito sa'yo, mag-comment ng Ramdam Mi Eti. Binibigyang diin ng mga doktor na ang emosyonal na kalusugan at kalusugan ng kidney ay magkaugnay ng mahigpit. Ang patuloy na stress ay nagpapasikip sa mga ugat ng dugo. Binabawasan nito ang daloy ng dugo papunta sa mga kidney. Kaya humihina ang pag-ayos at pagbawi. Ito ang dahilan kung bakit ang emosyonal na pagod ay nagpapabilis ng pisikal na paghina. At may mahalagang paalala ang mga eksperto. Hindi ka mahina dahil nararamdaman mo ito. Ang katawan mo ay tumutugon sa paulit-ulit na paggambala. Kahit sino ay mauubos sa ganitong kondisyon. Ang tulog ay hindi luho. Ito ang pundasyon ng kalusugan. Kung sang-ayon ka sa pahayag na ito, apektado ng tulog ang lahat. Mag-type ng Laya sa comments. Ngayon, pag-usapan natin ang pag-iisa. Maraming senior ang nakakaramdam ng pag-iisa sa mga gabing walang tulog. Tahimik ang bahay. Parang malayo ang mundo. At mas bumibigat ang mga alalahanin sa dilim. Pero hindi ka nag-iisa rito. Libo-libong senior ang nanonood ng video na ito. Dahil pareho ang kanilang nararanasan. Kaya gusto kong gawin mo ito ngayon. Ay comment kung saan ka nanonood.
At kung komportable ka, mag-type ng nandito yay sa comments. Ito ay lumilikha ng komunidad. Mahalaga ang koneksyon. Kung tumama sa iyo ang bahaging ito, pindutin ang thumbs up. At mag-subscribe sa Gintong Sustansya. Dahil sa susunod na kabanata, pag-uusapan natin kung kailan ang pag-ihi sa gabi ay senyales na medikal na hindi dapat baliwalain. At kung paano ang maagang aksyon ay makapoprotekta sa iyong mga kidney. At sa iyong kapayapaan ng isip. Manatili ka. Ang susunod na bahagi ay maaaring magbago ng direksyon ng iyong buhay. Ngayon, dumating na tayo sa isang napakahalagang bahagi ng video na ito. Ang pag-alam kung kailan ang pag-ihi sa gabi ay higit pa sa simpleng abala. Maraming senior ang binabaliwala ang mga babala. Iniisip nila, edad lang yan. Ayusin ko na lang balang araw. Hindi naman urgent. Pero nagbababala ang mga kidney specialist at geriatric doctors. Ang pagpapaliban ng aksyon ay maaaring magbunga ng pagkawala ng mahalagang kidney function. Linawin natin. Dapat kang magpatingin sa doktor kung nagigising ka ng mahigit 2 beses gabi-gabi para umihi. May napapansin kang pamamaga sa bukong-bukong, paa o kamay. Nakakaramdam ka ng hindi pangkaraniwang pagod. May pagbabago sa kulay, bula o dami ng ihi. May mataas na blood pressure o diabetes ka. Hindi ito simpleng senyales lang. Ito ay maagang babala na maaaring nasa matinding stress ang iyong mga kidney. Kung may alinman dito ang nararanasan mo, mag-type ng waya sa comments ngayon. Ngayon, pag-usapan natin ang maagang pagsusuri. Ilang simpleng test lang ay sapat na para makita ang kalagayan ng iyong mga kidney. Urine analysis, tinitingnan ang protina, asukal, at iba pang palatandaan. Creatinine at hair blood tests, sumusukat sa kidney function. Blood pressure at glucose monitoring, sinusubaybayan ang mga salik na nagpapahirap sa kidney. Ang mga test na ito ay hindi masakit, simple, at napaka-epektibo. Para maagang makita ang problema sa kidney. Narito ang mahalagang punto na binibigyang diin ng mga eksperto. Tahimik ang pinsala sa kidney sa simula. Kapag lumabas na ang mga sintomas tulad ng sakit o matinding pamamaga, 50% o higit pa ng kidney function ay maaaring nawala na. Kaya napakahalaga ng maagang kamalayan at maagang pagsusuri. Kung naiintindihan mo ang kahalagahan ng maagap na aksyon, mag-type ng waya sa comments. Ngayon, emosyonal naman. Maraming senior ang natatakot sa yugtong ito. Iniisip nila, huli na kaya? Nasira na kaya ang mga kidney ko? Huminto ka sandali at makinig. Hindi pa huli kung kikilos ka ngayon. Kahit ang maliliit na pagbabago sa lifestyle, pagkain, hydration, at stress management, ay maaaring pabagalin ang pinsala sa kidney, protektahan ang natitirang function, at pabutihin ang tulog. Hindi ka walang magagawa. May kontrol ka pa rin. Narito ang payo ng mga kidney specialist. Pagsamahin ang gabay ng doktor. At ang mga malusob na gawin na natutunan mo sa video na ito. Magagaan na pagkain, tamang oras ng pag-inom ng tubig, banayad na galaw. At kontrol sa blood sugar at blood pressure. Mas epektibong pinoprotektahan ng kombinasyong ito ang mga kidney kaysa sa pagwawalang bahala sa mga babala. Kung handa ka ng kumilos, mag-comment ng nikikilos ay. At huwag kalimutan, mag-subscribe sa Gintong Sustansya. At pindutin ang thumbs up. Para patuloy kang makatanggap ng malinaw at praktikal na payo para sa mga senior. Sa susunod na kabanata, ang huling kabanata, pagsasamahin natin ang lahat. Ipapakita namin kung paano protektahan ang iyong mga kidney, pabutihin ang tulog, at mabawi ang iyong mga gabi. Manatili ka. Ang huling bahaging ito ay maaaring pinakamahalaga para sa iyong kalusugan at kapayapaan ng isip. Ngayon, dumating na tayo sa huling kabanata, ang bahagi kung saan nagkakaugnay ang lahat. Sa puntong ito, malinaw na sa iyo na
Ang paggising sa gabi ay hindi lang dahil sa pagtanda. Ang iyong mga kidney ay nagpapadala ng babala. Ang tulog, pagkain, pag-inom ng tubig, blood sugar, at blood pressure ay lahat may direktang epekto sa kalusugan ng kidney. At ang emosyonal na stress mula sa kulang na tulog ay nagpapabilis ng pinsala sa kidney. Ito na ang wake-up call mo. Ang iyong mga kidney ay nagtatrabaho bawat segundo ng bawat araw para panatilihin kang buhay. Sinasala nila ang dumi, binabalanse ang likido, kinokontrol ang blood pressure, at tinutulungan kang makaramdam ng lakas. At ngayong gabi, kung paulit-ulit kang magigising, literal na humihingi ng tulong ang iyong katawan, ang pagwawalang bahala sa senyal na ito ay isang pagpili. Ang pakikinig dito ay karunungan. Maging malinaw tayo. Hindi ka walang magagawa. Kahit ngayon, maaari kang gumawa ng mga hakbang na magpoprotekta sa iyong mga kidney at magpapabuti sa iyong buhay. Narito ang mga dapat mong gawin agad. Subaybayan ang pag-ihi sa gabi, isulat kung ilang beses kang nagigising. Ayusin ang mga gawi sa gabi, kumain ng mas magaan, bawasan ang asin at asukal, at limitahan ang pag-inom ng tubig bago matulog. I-check ang blood sugar at blood pressure, regular na bantayan. Gumalaw ng banayad araw-araw, kahit maikling lakad ay nagpapabuti ng sirkulasyon at kalusugan ng kidney. Magpatingin sa doktor, ang mga urine at blood test ay simple pero nakapagliligtas ng buhay. Kung sang-ayon ka na mas mahalaga ang pagkilos ngayon kaysa paghihintay, mag-type ng "Waya" sa comments ngayon. Ngayon, narito ang emosyonal na katotohanan. Maraming senior ang nabubuhay sa takot sa sakit sa kidney, diabetes, o mataas na blood pressure. Pero ang takot na walang aksyon ay walang kapangyarihan. Ang kaalaman na walang aksyon ay nasasayang. Sa panonood ng video na ito, kinukuha mo ang kontrol. Hindi mo na binabaliwala ang mga bulong ng iyong katawan. Nakikinig ka na. Kung nakakaramdam ka ng lakas at kontrol ngayon, mag-type ng "Ni Enri Kapangyarihan Yay" sa comments. At huwag kalimutan, mag-subscribe sa Gintong Sustansya para sa mas marami pang gabay na makapagbabago ng buhay. Pindutin ang thumbs up para ipakita na mahalaga sa iyo ang iyong kalusugan at kinabukasan. Narito ang huling katotohanan. Matibay ang iyong mga kidney. Tumutugon sila sa mabubuting gawi, tamang tulog, balansing nutrisyon, at maagang medikal na atensyon. Ang maliliit na pagbabago na gagawin mo ngayon ay makakaiwas sa mas malalaking problema bukas. Makakatulong itong mas mahimbing kang matulog ngayong gabi, magising ng mas may lakas, at maprotektahan ang iyong kalusugan sa mga darating na taon. Tandaan mo ito. Protektahan ang iyong mga kidney. Protektahan ang iyong tulog. Protektahan ang iyong buhay. Ito ang wake-up call na matagal nang ipinapadala ng iyong katawan. Makinig. Kumilos. Umunlad. At bago ka umalis, sabihin mo sa comments kung saan ka nanonood. Para ipagdiwang namin ang iyong commitment sa kalusugan mo. Nagsasalita ang iyong katawan, makikinig ka ba? Nagbababala ang iyong mga kidney, kikilos ka ba? Salamat sa pananatili hanggang dulo. Ang kaalamang ito, ang unang hakbang mo tungo sa mas mabuting kalusugan, mas mahimbing na tulog, at mas magandang buhay.